Merong isang senaryo sa Bible, pagkatapos magkasala ng tao, tahimik ang hardin. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan pagkatapos ng kasalanan. Si Adan, si Eva ay napayuko. Ang ahas ay nakapulupot sa lupa at sa isip niya, tapos na ang laban. Nadaya na ang tao, nabali na ang ugnayan sa Diyos. Pero biglang nagsalita ang Diyos, hindi muna sa tao, hindi muna sa babae, kundi sa ahas. At ang sabi niya ay parang kulog na dumurog sa hangin. Papag-aalitin kita at ang babae, at ang iyong binhe at ang kanyang binhe. Ito ay dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa sandaling iyon, may pumasok sa isip ng ahas. May darating, may isang isisilang, at may dudurog sa kanya. Hindi pa alam kung kailan, hindi pa alam kung sino, pero alam niya ang binhe ay paparating. At mula noon, nagsimula ang paghahanap. Lumipas ang mga taon, naging mga henerasyon, at sa tuwing may isisilang na lalaki, nakamasid ang kadiliman. Nang dumami ang Israel sa Egypt, isang bulok ang pumasok sa puso ni Paraon, patayin ang lahat ng sanggol na lalaki. Dugo ang umagos sa Nile, iyakan ang umaalingaw-ngaw. Hindi alam ni Paraon, pero alam ng ahas kung bakit. Hinahanap niya ang binhi, pero may isang sanggol na inilagay sa isang basket, pinalutang sa ilog, at iniligtas si Moises. Muli, pumalya ang plano ng kadiliman. Lumipas na naman ang taon. May isang hari na tinawag ng Diyos, si David. At nang ipinangako ng Diyos na sa kanyang lahi, magmumula ang hari magpakailanman. Muling gumalaw ang dilim, digmaan, pagpapatayan, pag-uusig sa lahi ni David. Pero buhay pa rin ang pangako. Hanggang isang gabi, isang bituin ang sumiklab sa langit, isang sanggol ang isinilang, hindi sa palasyo, hindi sa trono, kundi sa sabsaban. At ang ahas na balisa, may isang hari, si Herodes, biglang natakot. Patayin ang lahat ng sanggol sa Bethlehem. Sigaw ng mga ina, dugo ng mga bata, at sa likod ng lahat ng ito, isang desperadong kaaway. Hinahanap pa rin niya ang binhi. Pero muli, may batang inilayo, may pamilyang tumakas, at ang buhay ay iningatan ng Diyos. Lumaki ang bata, tahimik, hindi nagahari, hindi lumalaban, at dumating ang araw na siya ay tumayo sa ilang pagod, gutom, at mag-isa. At doon siya nilapitan ng ahas. Hindi pa sigurado ang kaaway. Kaya ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung hindi sigurado, hindi pa malinaw. 3 tukso, 3 pagkakataon para bumagsak. Pero sa bawat sagot, salita ng Diyos ang ginamit, at umalis ang ahas. Hindi dahil sa talo na siya, kundi dahil hindi pa niya lubos nakilala ang kanyang kaharap. Lumipas ang panahon, naglakad ang lalaking iyon sa mga bayan at nagpalayas ng mga demonyo. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpatawad ng kasalanan. At doon, may tinig na nagsimulang sumigaw. Hindi mula sa tao, kundi mula sa kadiliman. Alam namin kung sino ka. Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Biglang luminaw, hindi na kung, hindi na hula, at hindi na pagdududa. Kilala na siya ng mga demonyo, at doon, alam ni Satanas na natagpuan na niya ang binhi. Kaya minadali ang plano, pagtataksil, paghuli, at pagpapahirap. At sa huli, isang krus, pako sa kamay at pako sa paa. At habang dumadaloy ang dugo, parang tinutupad ang sinaunang salita ng Diyos. Dudurugin mo ang kanyang sakong. Napangiti ang ahas. Akala niya, eto na ang wakas. Tahimik lang ang langit, sarado ang libingan, pero sa 3 araw, gumulong ang bato, nabigo ang kamatayan, at tumayo ang anak ng Diyos. At sa sandaling iyon, hindi sakong ang nadurog, kundi ulo. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nawasak. Ang hawak ng kamatayan, tapos na. Ang paglilin lang ng ahas ay nabunyag, at doon mo maiintindihan ang kwento pala ay hindi biglaan, hindi aksidente ang krus, hindi plan B ang kaligtasan. Sa hardin pa lang, isinulat na ng Diyos ang katapusan ng kaaway. At kahit anong gawin ng ahas, pagpatay ng mga sanggol, panunukso, pagpako sa krus, hindi niya mapipigilan ang pangako ng Diyos. Dahil ang binhi ng babae ay dumating na, at si Satanas, kahit gumalaw pa, ay may hatol na